Yes, once again mga pards, welcome sa ating Pards Party Shop. Ito ang ating part 3 restoration ng ating Yamaha 153cc. Natanggal na natin ang top, naalis na rin natin ang mga rocker arm, camshaft at ang decompression para i-check ng maayos ang kanyang mga bearing kung umaalog pa. As of now is okay na okay pa to, kahit hindi pa natin to palitan. Pati itong camshaft niya okay na okay pa, wala pang alog at wala pang kayod. Napansin ko lang dito sa dating gumawa is inalis yung decompression, so natira lang is gear. Malaking epekto neto sa makina dahil pag tinik mo siya matigas, para siyang yung barako lumalaban. Pero wala naman siyang problema kahit alisin yun lang is talagang napakatigas niyang ikik. At ayun na nga, nakabit na natin ang 70% at atin munang iti-TDC para mabigyan natin ng maganda at saktong valve clearance, o also know as yung tune up niya. Maluwag yung intake at maluwag din yung exhaust, kaya lalagyan natin siya ng tamang-tama at required na valve clearance niya. At ayun na nga, nakabit na natin, so isunod natin ang kanyang carb. Dahil napakatagal na na-stock is napakadumi talaga ng carb, so linisan muna natin siya para pag nilinisan natin is hindi na mapunta yung iba pang mga dumi. So gagamit tayo ng carb cleaner para dito, para ma-sprayan natin yung loob-looban at matunaw yung mga umido na natitira dyan. At nakikita nyo naman talagang marumi na talaga siya, pati yung baso niya is meron ng kalawang. Nilinisan natin to at ikakabit na natin siya sa motor. So ito nga, nakabit na natin siya sa ating project, so malinis na siya. Isusunod muna natin yung kanyang wirings at check natin dito kung may kuryente nang dumadaloy. So dito nga sinisipa ko to at wala siyang kuryente na dumadaloy. Kahit ilang kick na ginagawa ko is wala talaga siyang lumalabas na kuryente. At napakatigas niyang sipain dahil nga dun sa tinanggal nilang decompression at gear na lang yung natira. Ayun kasing sanhi nun, pag inalis mo yung decompression niya, napakatigas niyang sipain. At ayun na nga, sinisipa ko pa rin, wala pa rin lumalabas na kuryente. So i-check ko yung line kung may problema ba yung line. As of now, ito medyo spaghetti pa, aayusin ko pa to. Medyo nakikita ko naman is okay naman yung connection niya dito. So yun nga, napansin ko is replacement ang pinalit niya dito. I think sira na tong replacement na to. Is porfin din siya, pero hindi siya fast charger, porfin lang. Ibig sabihin lang siya, replacement lang. At possible walang nabiling stock ang customer, kaya doon sa pinagawa niya is yung replacement lang inilagay. So ito is papalitan natin ng stock at standard na rectifier regulator. Ito isasalpak na natin para ma-check natin kung ito lang ang sira, kaya hindi lumalabas ang kuryente. So ngayon i-check natin kung may lalabas na. At yun nga, kinikik ko na. Napakatigas lang talagang ikik, para siyang barako. Yun nga, meron nang lumabas siyang kuryente. So ang naging problema lang is yung regulator rectifier. Yun na nga mga parts, lumabas ng kuryente. Maraming salamat. Keep calm and ingat sa pagdadrive.